At dahil nga panibagong araw, panibagong pa-order na ulit tayo ng ating mini donut. Kaya naman, magluluto na ulit tayo ng ating mga flavor para pandip sa ating mini donut. Nandyan ang white chocolate, chocolate at in fairness, may matcha flavor tayo ngayong araw. Napakabilis nga ng transition at tapos na ang ating chocolate at white chocolate. Kaya naman, isusunod na natin ang matcha flavor at kita nyo naman halatang bagong luto pa at nausok-usok pa yarn. At eto na nga po yung matcha flavor natin at dito ko na lang din siya niluto sa pinaglutuan natin ng white chocolate. At in fairness naman din talaga, iba rin talaga ang sarap ng matcha flavor. Ewan ko lang talaga sa iba kung bakit ayaw nila, pero sa akin bet ko to, char. Yung mahihilig mag-milk tea dyan, yan talaga ang madalas na ino-order sa akin. At pagkatapos nga natin magluto ng mga flavors, ay naligo lang muna ako ng mabilis, char. Hindi na nga nakapagsuklay dyan at gagawin na natin agad ang ating mga pa-order ngayong araw. May ganap nga dito sa aming bahay, pero ako ito't nagluluto pa ng ating pa-order. Pero dahil nga ay negosyo natin to at may gustong umorder, gagawa pa rin tayo kahit busy tayo, ganun. At ang ginamit ko nga po dito ay dating gawi, pancake mix po at nilagyan ko siya ng 2 egg, oil at tubig. At dahil nga may phobia na po ako, dahan-dahan natin ang paglalagay ng tubig na hindi lumabnaw. Minsan kasi na-experience ko kahit sakto na yung tubig ko at ginawa ko uli sa panibagong luto ko, ay hindi naman sila magkasukat. Iba-iba talaga ang consistent ng harina, ganun. Kaya naman, ang ginagawa ko po ay tantiameter, char. Anyways, marami nga po ang nagtatanong kung paano ko napapataba ang aking mini donut. Simple lang po, 7 holes po kasi ang gamit kong donut maker at medyo malalim yon. Compare po sa ibang donut maker na mababaw lang, kaya siguro hindi matataba at medyo malalaki talaga yung akin. Sa butter naman, okay naman po ang pancake mix at okay rin naman po ang scratch butter. Kung saan nyo prefer, dun po kayo. Gaya nga po na sabi ko, ay mas nadadalian po ako sa pancake mix. At least hindi na po kasi ako sukat ng sukat. Hindi ko na po kailangan lagi mag-stock ng baking powder, sugar, harina, all-purpose flour, and then vanilla. Marami po kasing kailangan na ingredients doon. Samantalang dito sa pancake mix, isang box bibili mo sa tindahan, instant na, ganun. Kung itatanong nyo naman po kung may kinikita po ako kapag pancake mix po ang gamit ko, abay syempre naman po. Meron na po akong tubo sa 65 pesos, 10 pieces. O diba, apakamura na. Kaya naman po doon sa mga nagbabalak na magnegosyo, ay itry nyo po ang pagmimini donut. Maliit lang po ang puhunan nito, pero ang tubo po ay panalo na rin naman. Syempre po sa una talaga, ganun talaga matumal, pero ganun talaga ang buhay. Post lang ng post kung may social media account ka. Nakakatuwa nga na yung ibang customer ay dito lang daw sa Facebook nakita na nagluluto ako kaya napa-order. O diba, laking tulong din talaga kapag may Facebook ka, char. Hindi mo na kailangan lumabas at magsisigaw na may donut akong tinda. I-post mo lang yan sa FB kung saan na yan makakarating at marami nang makakakita niyan. Pero syempre kapag may customer ka na, para hindi sila mawala, ibigay mo yung satisfaction na hinahanap nila sa tinda mo. Yung puro sabi kang masarap pero budo lang pala, char. Marami nga nagsasabi sa akin na mura na daw tong benta ko kasi sa iba 80 to 120 daw ang bentahan nila, o diba? Pero gaya nga na sabi ko, masarap na yung paunti-unting tubo kung marami naman para pag pinagsama-sama yon ay malaki din. Basta ang mahalaga ay ine-enjoy mo at gusto mo yung ginagawa mo, ganun. At kailangan talaga natin magsipag para sa ating mga pangarap. Sabi nga nila dito sa mundo ibabaw ay kailangan natin makipagsapalaran sa malupit na mundo. Or may ganun. At eto na po, luto na ang ating matatabang mini donut. O baka may magtanong naman bakit matataba yung akin tapos yung kanila hindi. Ay siguro po ay depende nga po sa hole na ginagamit nyo. Yung ginagamit ko po kasi donut maker ay 7 holes. At charan, ang bilis ng transition. Eto na po ang ating mini donut. Yung choco mini donut natin ay hindi ko na naipakita at napakahaba na ng video ko, nyos ko dahil. At dahil may strawberry flavor pa rin ako ay ginamit ko pa rin. At pagkatapos nga po magluto ay eto lumabas na ako para naman makibanding sa kanila, nyos ko dahil lumuto na lang ako ng lumuto. Pinasobrahan ko na nga rin ang luto kong mini donut at nagre-request sila kaya lang daw sila pumunta rito ay dahil dyan sa mini donut ko at takam na takam sila sa aking mga vlogs. At dahil mabahit si motherhood ayan, pagbigyan ng hilig na walang ligalig sa batang irit, sa wakas nakatikim na rin. At nakakatuwang nakarating pa talaga ng Tagaytay ang mini donut ko dahil kay ate kong ito. At dahil tayo lang din naman na makikita natin sa bidyong ito baka naman ma-share nyo na at mapanood nyo rin, awa nyo na, char. At ito nga pamangking ito ay todo explain na sikip daw sa kanya yung short na pinahiram ko pero wow, dala naman pa uwi.
Minsan, masarap din naman magbanding kasama ang pamilya, hindi puro trabaho at problema na lang ikaw nakaharap, Diyos ko day. At nung na-deliver na nga natin yung order na mini donut, eto at nakapagsuklay na nga ang motherhood nyo at naki-jamming-jamming na rin naman dito sa labas. Minsan talaga, masarap talagang idaan sa pagkain ng manok ang iyong pagod. Char. At isang shoutout nga dito sa aking pamangking na napakagaling kumanta na si Kuya Maki. Sa wakas isama na rin kita sa aking vlog. Naaalala ko pa nung una-una pa ako nagbablog, lagi itong nanonood tong batang to at gustong-gusto niya na isa-shoutout siya. O, ito na ang pagkakataon mo ngayon. At kung sila ay busy-busy, ay si Mickey Boy syempre busy-busy rin sa pagkain nga lang. Hindi talaga pahuhuli at hindi rin padadaig, lalo na't ang nakikita niya sa kanyang harapan ay chuk to go, Diyos ko day, baka naman. May check ako na lang din sa pamilya namin, lahat po kami ay mga singer, yun nga lang, hindi nyo maririnig at baka tayo makapiright, char, palusot. Hindi nga mahalaga kung gaano karami o gaano kasarap ang nasa hapag na kainan, basta kayo ay sama-sama, lahat ng pagkain pinagsasaluhan nyo ay napakasarap, diga? Iba pa rin talaga sa pakiramdam nyo na kahit minsan ay nagkakaroon kayo ng time na magsama-sama kahit walang okasyon, na nakakakwentuhan mo sila at nakakamusta mo sila sa personal, hindi yung puro chat na lang. Marami na nga nagsasabi na hindi na parang yaan ng buhay ngayon, kundi pasayahan na laang. Kaya naman po, pag may pagkakataong ganito, ay sinusulit talaga namin ang mga bawat sandali na magkakasama kami. O siya, hanggang dito na lang muna po. Maraming salamat sa panonood. Paalam!